Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, ininspeksyon ng Bureau of Customs ang garahe ng Pamilya Diskaya sa Pasig. Kasunod yan ng impormasyong may mga luxury car ang pamilya. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Rafi. Connie, napasok na nga ng mga tauhan ng customs ang compound ng mga Diskaya dito sa Pasig base sa dala nilang search warrant na inilabas ng korte. Covered ng warrant ang 12 luxury vehicles ng mga Diskaya. Ito lang daw kasi yung mga sasakyang nagkaroon sila ng kompletong detalye na kailangan ilatag sa korte para sa application ng warrant. Pero karamihan sa mga sasakyan ay wala na sa loob ng compound. Dalawa lang ang nakita. Umaapela si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na isuko na ang mga sasakyan at nakipag-ugnayan na raw sila sa HPG para makuha ang mga sasakyan kung hindi ibabalik sa compound. Sabi ni Nepomuceno, kailangan nila i-check kung tama lahat ng papel ng mga luxury vehicles at kung nabayaran ang mga tamang buwis. Pakay natin mapagbayad ng tamang buwis kung talagang meron kulang doon sa mga buwis na binayaran. Yan, isa kayon of course, ang direksyon na binigay sa atin ni Pangulong Bongbong Marcos, tingnan natin talaga kung may mga violation. Sa mga sandali ito ay nanatiling nasa loob ng compound ng mga Diskaya, mga tauhan ng Bureau of Customs at patuloy ang isinasagawang inspeksyon. Rafi, Connie? Oscar, humarap ba yung mag-asawang Diskaya sa mga otoridad? Well, wala pa tayong info on that, Rafi, no? Pero base sa obserbasyon natin, buong umaga hindi natin sila namataan at nagtanong-tanong din tayo sa mga gwardiya sa loob at ayon sa kanila ay wala raw dito ang Pamilya Diskaya. Rafi? At para lang malinaw, hindi naman illegal yung pagkakaroon ng luxury car, hindi ba Oscar? Ang punto dyan ay kung nagbayad nga sila ng tamang buwis. Meron na bang paunang impormasyon kung may mga nakalusot ng mga luxury car na hindi nabayaran ng tamang buwis at posibleng nandyan sa pagmamayari ng mga Diskaya, Oscar? Okay. Wala pa tayong info on that, no, kung may kumpirmado ba o wala. Pero gaya ng sinabi mo, tama yan. Ang target ng Bureau of Customs ay malaman kung legal bang na-acquire itong mga luxury car na ito at kung nabayaran ba ito ng tamang buwis. Yan ang naistiyakin ng Bureau of Customs. Paglilinaw naman ni Commissioner Ariel Nepomuceno na hindi lang naman ang Pamilya Diskaya ang isa subject sa katulad na inspeksyon, kung di maging yung iba pang mga contractors na nasasangkot ngayon dun sa usapin ng flood control project, no? Nagkataon lang daw na una sila nagkaroon ng warrant para dito sa Pamilya Diskaya. Rafi? At Oscar, kumusta naman ang sitwasyon dyan sa labas ng compound? Hindi naman sarado sa trapiko? Well, hindi naman, no. Actually, yung pagdating sa daloy ng trapiko, tuloy-tuloy naman nakakadaan yung mga sakyan. Bagamat very visible yung mga sakyan ng mga otoridad at maging iba pa natin mga kasamahan sa media, no. Pero yung kung nakakasagabal ito sa daloy ng trapiko, sa aking obserbasyon, parang hindi naman, Rafi. Okay, maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Sa pagdinig ng Senado kahapon, kwestiyon kung paano umangat ang buhay at nabili ng Pamilya Diskaya ang mga mamahaling sasakyan. Maging ang ibang kontratista na kwestiyon kaugnay sa mga nakuha nilang flood control projects. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po.
2016 pa raw nagsimulang gumawa ng flood control project sa DPWH o Department of Public Works and Highways, sina Sara Diskaya. Ang kumpanya nilang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation kasama sa listahan ni Pangulong Bongbong Marcos ng mga kontraktor na may pinakamaraming proyekto sa gobyerno. Kasama rin sa listahan ng St. Timothy Construction Corporation. Pero nag-divest na umano siya rito, pati sa St. Gerard Construction, General Contractor and Development Corporation. Pero inamin niya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na may kaugnayan pa rin siya sa 8 construction company na may kontrata sa gobyerno. How come you're still the chief operating officer, pati ang asawa mo sa ilang construction companies na ito? Hindi po ako COO ng mga companies po. Ma'am, you're under oath. Don't forget. Opo, CFO po, pero hindi ako COO po. COO. So, bakit po ikaw ang CFO pa rin kung nag-divest na po kayo, opisyal pa rin po kayo dyan? Sorry, tumutulong lang po ako dun sa mga ibang companies po. So you didn't divest totally? You're still the CFO according to you. Opo, pero hindi po ako nagmamanage po ng mga companies na yun. Dapat po mas alam. Ipinakita rin ni Senadora Riza Ontiveros ang mga calling card ng asawa ni Diskaya na si Curly mula sa iba't ibang construction companies. Sa 8 pang kumpanya, lumabas na kaanak din o empleyado ni Diskaya ang mga ito. Isa sa mga kumpanya, anak niya ang may-ari, may pinsan at pamangkin. Nung mag-divest kayo, sino yung taong doon nyo i-deny-best po ang inyong interest sa korporasyon? Katulad sa St. Timothy, kay Maria Roma ko binigay po yung aking Sino siya? shares. Kamag-anak mo? She's the niece of my husband. Kamag-anak mo pa rin. Kayo pa rin. Kayo pa rin yan. And who is this Maritoni Miligrito, the owner of Elite? General Contractor. Pinsan ko po, Mr. Chair. From the left pocket to the right pocket. St. Matthew, nandito yung asawa mo, Pacifico Diskaya. Great Pacific. Oh, ikaw, nandyan ang pangalan mo, oh. Si Sara Rowena Diskaya. Kaya hindi mo mapapagkaila, eh. YPR General Contractor. Nandito rin ang pangalan mo. Miss Sara, alam mo, huwag ka magsisinungaling, ha? Amethyst Horizon. Sino si Amethyst Horizon? Sino si John Brian Eugenio? He's one of our employees. Oh, dami. Waymaker. Sino si Gerald William Diskaya? He's my eldest son. Nagtataka rin ang ilang senador kung paano napagsabay-sabay ng mga kumpanya ni Diskaya ang daan-daang proyekto sa gobyerno. Ang Alpha and Omega halimbawa nakakuha ng 71 projects noong 2022. Ang St. Timothy naman nasa 145 projects mula 2022 hanggang ngayong taon. Naosisa rin ang tungkol sa pagsali sa bidding ng kanilang mga kumpanya. Si Alpha and Omega and St. Gerard, hindi po sila nagsasali sa isang bidding. Pero Okay, yung ibang licenses, magkakasama sila minsan. So minsan naglalaban-laban yun, Sham? Yes po. Oh, so that is not a legitimate bidding. Dahil yung Sham na yon na naglalaban-laban sa isang award sa isang kontrata, iisa lang ang may-ari. So kahit sino doon, kahit sinong manalo doon sa bidding na yon, ikaw ang panalo. Dahil sa'yo lahat yun, eh. Gate ni Diskaya, wala siyang kilala sa DPWH para makakuha ng maraming project. Magkano binibigay mong porsyento o advance sa mga tiga DPWH para mabigyan ka ng proyekto? Wala po ako binibigyan sa DPWH po. Baka may ipakita ako sulat sa'yo. Mamin ka na. Wala po ako talagang... Kasi hindi po ako nakikipag-transact with the DPWH. At the end of the day, pag nagsinungaling ka, ipapakita ko yung sulat. Mino mo. Di ba umabot hanggang 40%? Wala po ako, sa DPWH wala po akong Sige. kausap talaga. Sige, I will take your word for it. Ayon kay Diskaya, 23 years na silang kontraktor. Narinig po namin sa television, sinasabi niyo sa interview niyo dahil tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay niyo. Sabi niyo kayo hindi naman nakakaangat nung araw. At tapos sabi niyo ay noong DPWH na kami. Yun po yung sagot ninyo, eh.
So, at tinanong kung magkano at sabi nyo, bilyon. We have been in the construction business for 23 years. So I would presume na in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. Hindi rin pinalampas ng ilang senador ang pinakita nilang mahigit 40 magagarang sasakyan. Sabi ni Diskaya, 28 ang luxury cars nila habang ang iba naman service vehicles ng mga engineer na pag-aari ng kanilang mga kumpanya. Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? Sir, yes po. I have 4 kids that use it all the time. You bought that from the taxpayers' money? No po. Hindi po. Huwag na tayo maglokohan dito. Natanong din si Diskaya tungkol sa umano'y joint venture nito sa CLTG Builders sa Davao. Ang CLTG Builders ay sinasabing pag-aari ng ama ni Senador Go. Sabi ni Diskaya, naalala niya na may proyekto sila pero napakinabangan naman na raw ito. If meron pong deficiencies at meron silang pagkukulang, ako mismo po ang magre-rekomenda sa committee ito na kasuhan sila. Kahit kamag-anak ko, kahit involved sa kahit na anuman pong pagkakamali, kasuhan niyo po sila. I am for accountability. Ayoko po ng kalokohan kahit kailan. Nasa pagdinig din ang iba pang kontratista na kasama sa 15 pinangalanan ng Pangulo. Pinunterya ng ilang senador kung paano nakakuha ng maraming flood control project ang MG Samidan Construction. Gayong General Engineering A lamang ang kategorya nito at hanggang 300 million pesos lamang ang bawat proyektong pwedeng gawin. Nakakakuha ka ba more than or up to 300 million? Ay, hindi po, Your Honor. Hindi, kasi lalabas ito. Yes, You are under oath kapag napatunayan na with your category A, nakakuha ka ng more than 300 million, then you will be charged as lying. Baka makontempt ka. So, nakakasiguro ka na hindi ka nakakuha ng 300 million? Isang single project po yun, Your Honor. Kasi pag ang ginawa mo, binrecap mo, ito yung splitting of contract. Halimbawa, 500 million. Ang ginawa mo in cahoots with the DPWH district engineer, 100, 100, 100, o in-split mo yung contract. Then you were able to circumvent the law. Malalaman po namin yun eh. Ang may-ari ng Wawaw Builders na nauna nang naiugnay sa ilang ghost projects sa Bulacan, tubangging sagutin ang ilang tanong ng mga senador. I invoke my right to self-incrimination in your honor. Okay. Ano? Can you repeat your answer? Wow. Can you repeat your answer, Mr. Arevalo? I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. My God. Dahil may mga usapin po na kakasuhan yung mga contractor ng DPWH po at parte ng ulat ng Senado na magpagrekomenda ng paghahain ng kaso laban sa resource person, ang payo ng aking mga abogado ay huwag magsalita sa panahon na ito. It is only answerable by yes or no, Mr. Arevalo. Bine-verify pa po namin, Your Honor. I-issuehan naman ng show cause order ang may-ari ng Hightone Construction and Development Corporation dahil sa hindi pagdalo sa pagdinig. Kasunod nito ang posibleng pag-aresto kung hindi pa rin dadalo. Pagkatapos ng pagdinig, sinubukan ng media na makapanayam sina Diskaya at Arevalo pero tumanggi na silang magsalita. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bubuwagin ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang kumiting binuo ng pinalitan niyang si dating Secretary Manuel Bonoan para imbestigahan ang umuning katiwalian sa kanyang ahensya. Hindi po ako naniniwala doon. Tingin ko po ayun ay hindi tama na ang sariling organisasyon ay mag-i-investigate ng kanyang sarili. Nag-announce na naman po ang ating Pangulo ng pagtatayo ng Office of the President ng Independent Commission. At rerespetuhin po natin yun dahil po naniniwala tayo na yun ang tamang paraan. Dagdag ni Dizon sa panayam ng Super Radio DZBB, pupulungin din niya ang MMDA, Metro Manila Mayors at mga taga-pribadong sektor para masolusyonan ang pagbaha sa NCR. Iimbestigahan din daw ni Dizon ang sinasabi ng ilang kongresista na may mga proyektong pinaglalaanan pa rin ng pondo sa 2026 kahit na kompleto na ang mga ito. Sakaling totoo yan, isusulong daw ni Dizon na ilipat na lang ang pondo sa ibang ahensyang mas nangangailangan ito. Naunang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na kasama ang questionable na projects
na isiningit sa panukalang 2026 national budget sa iimbestigahan ng bubuuin niyang Independent Commission. Dagdag ni Budget Secretary Amena Pangandaman, iisa-isahin nila Lizon ang DPWH project sa 2026 para malaman kung alin ang mga proyektong mababa ang kalidad, na doble, kompleto na pero may budget pa rin o kaya ghost projects. Hindi lang Metro Manila kundi maging ang ilang panig ng Southern Luzon ang naperwisyo ng baha dahil sa maulang panahon. Sa Batangas City, humigit kumulang 80 ang na-stranded dahil sa mataas na tubig. Karamihan sa kanila nasa mall at nasa Batangas State University. Agad namang sumaklolo at nagbigay ng libreng sakay ang mga kawani ng Coast Guard District Southern Tagalog. Ikinagulat naman ng ilan ang pagragasa ng baha sa Barangay Dalig sa Antipolo, Rizal. Sa lakas po ng tubig, halos matumba na ang mga nakaparadang motor. Pahirapan naman sa mga motorista ang pagdaan sa ilang kalsada sa Sorsogon dahil sa baha. Ganyan din ang sitwasyon sa isang spillway. Nag-aalangan na ang ibang sasakyan na tumawid sa takot na matangay ng rumaragasang tubig na umapaw sa spillway. Low pressure area na nasa Philippine Sea at hanging habagat ang nagpaulan sa bansa nitong mga nakaraang araw. Unti-unting lumalayo sa bansa ang binabantayang low pressure area sa Philippine Sea. Namataan niya ng Pag-asa 1,150 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Nananatiling mababa ang tsansa ng nasabing LPA na maging isang bagyo. Posible raw itong mag-dissipate o malusaw sa mga susunod na oras o maaari munang lumabas ang LPA sa PAR bago ito tuluyang mawala. Sa ngayon, nagpapaulan pa rin ang trough o extension ng LPA sa Cagayan Valley Region, Central Luzon, Ifugao at Benguet. Apektado muli ng hanging habagat ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Camarines Provinces, buong Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga Region. Posible ang malalakas na buhos ng ulan kaya maging alerto sa posibleng baha o landslide. Makakaasa naman sa maayos na panahon ang nalalabing bahagi ng bansa pero posible pa rin ang mga local thunderstorm. Nagkumpulan ng ilang kabataan na yan sa New Washington, Aklan para sa paghahanda umano sa isang drag racing o karera. Sa kuhang yan kahapon ng madaling araw, may makikita ring dalawang motorsiklo sa gitna ng highway. Napurnada ang gagawin umanong karera nang dumating ang ilang taga-barangay at sitahin sila. Nagpulasan agad ang mga kabataan. Mga kapuso, may tuturing pong reckless driving ang drag racing sa mga pampublikong daan. Illegal po yan at mapanganib para sa mga kalahok at iba pang motorista at pedestrian. Nasawi sa sunog ang isang bata at kanyang yaya nang matrap sila habang nilalamon ng apoy ang inuupahang bahay sa Malabon. Balitang hatid ni James Agustin. Tupok na tupok ang unang palapag ng paupahang bahay na ito sa Barangay Tinajeros, Malabon matapos masunog bago maghating gabi. Umabot sa unang alarma ang sunog na naapula matapos sa mahigit 40 minuto. Nasa 12 fire truck ang rumisponde sa lugar. Ayon sa residenteng si Ferdinand, nung unay may naamoy siyang parang nasusunog na plastik at goma. Nang silipin niya, malaki na ang apoy sa katabing bahay. Paglabas ko ng mismong pintuan, apoy na kaagad yung doon sa pintuan ng bahay. Napakalakas na. So, ang instinct ko, bumalik ako agad ng bahay kasi yung nanay at tatay ko may edad na eh. So, sila muna yung inano ko. Pilit kong inilalabas. As kinalampag, nung medyo nagising na po sila, kinalampag ko na tong bahay ng tito ko, bintana, para manggising ng mga tao. Pinagtulungan ng mga residente na apulahin ang apoy. Nakaubos ako ng isang fire extinguisher, tsaka yung may mga drum kami dito, buti naman puno. Napagtulong-tulungan namin. Talagang napakainit. Ubos yung ibaba. Sa kasagsagan ng sunog na trap sa ikalawang palapag ang dalawang batang babae at kanilang yaya. Ang 6 na taong gulang na bata, idinaan sa terrace. Nagtamo siya ng mga paso sa katawan. Yung isang bata, nakakasigaw pa kanina, pero naibaba dito sa bendang labas. Ang yaya naman na 3 taong gulang na bata, natagpo ang walang malay ayon sa residente. Nandun sa kutsyon nila, sa sahig, tapos yung bata nakahiga. Tapos yung yaya, dinapaan niya yun, nakatukod yung yaya. Pero wala, hindi na sila gumagalaw eh. Binuhat ko na yung bata, ibinaba ko na. Nakatalokbong ako ng makapal na blanket, pero mainit pa rin. Isinugod ang 3 sa mga ospital.
Ayon sa BFP, nasawi ang yaya at 3 taong gulang na bata. Inoobserbahan naman ang 6 na taong gulang na bata. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng apoy. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita hatid ng GMA Regional TV. Disgrasya sa Ilagan, Isabela. 3 ang patay matapos bumangga ang sinasakyan nilang van sa poste ng kuryente. Cecil, ano ba ang detalye niyan? Connie, hinihinalang nakaidlip ang driver ng van ng madisgrasya. Ayon sa mga otoridad, binabagtas ng van ang kalsadang sakop ng Barangay San Juan nang maaksidente kahapon ng madaling araw. Bukod sa 3 nasawi, sugatan din ang 6 na iba pang sakay ng van. Kabilang ang driver na kritikal ang lagay. Nasira naman ang nabangga nitong poste, kaya pansamantalang nawala ng kuryente sa lugar. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Isang kabaong ang nakita kasama ng mga basura sa isang bakanting lote sa Tugigaraw, Cagayan. Nakatanggap ng ulat ang mga pulis mula sa Barangay Libag Sur na may itinapong gamit at basura roon. Agad na tumugon ang pulisya at kinuha ang mga basura at ang kabaong na walang laman. Nasa kustudiya na rin nila ang inabandonang sasakyan na sinasabing ginamit sa pagtatapon nito. Wala pang pahayag ang may-ari ng sasakyan na tukoy na ng pulisya. Nagpaalala naman sila kaugnay sa Ecological Solid Waste Management Act at City Ordinance kaugnay sa pagpapanatili ng kalinisan sa Tugigaraw. Bumuo ng special panel ang Office of the Ombudsman para mag-imbestiga rin sa flood control project sa bansa. Binubuo ito ng 13 investigador mula sa iba't ibang tanggapan ng Ombudsman. Ayon sa Ombudsman, otorisado ang kanilang special panel na kumalap ng ebidensya at dokumento tungkol sa flood control projects, magsubtina ng mga questionable ng opisyal, silipin ang bank accounts ng mga tao at kumpanyang sangkot sa mga maanumalya umanong proyekto at magrekomenda ng karampatang reklamong kriminal at administratibo laban sa kanila. Tuesday latest mga mare at pare, kinilala as honorees ang ilang kapuso personalities sa 2025 Asia's Most Stylish list ng isang magazine. Polish without being predictable kung tawagin ang style ni na kapuso power couple Ruru Madrid at Encantadia Chronicles Sagre star Bianca Umali. Style with purpose in line with her advocacy-driven wardrobe choices naman si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. Hailed as softly confident and unforced ang aesthetic ni Master Cutter star Max Collins. Kasama rin sa list si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez na may subtle and focused on legacy than flash styling. Arestado sa Maynila ang isang lalaki dahil umano sa basag kotse modus. Balitang hatid ni EJ Gomez. Basag na ang kanang bintana ng sasakyang ito ng madatnan ng mga otoridad. Ayon sa pulisya, tinarget ito ng isang sospek ng basag kotse sa parking lot ng isang mall sa Tondo, Maynila nitong linggo. At tinangay ang laptop ng 23 anyos na biktima. Sa pulsa CCTV ang pagtakas ng sospek. Hindi natin nakita yung kanyang mismong actual crime niya. Pero siya lang naman yung naglalakad palabas na unang CCTV. Then paglabas ng mall, nakita na pati yung dala niya. May bit-bit na siya. Bag na naglalaman ito ng laptop. Natunto ng Moriones Police ang sospek sa kanya mismong bahay sa Tondo. Ang na-recover natin dito, yung unang-una yung laptop na kanyang dala at yung possession na firearms niya. Kalibre 38 na baril at mga bala nito ang nakuha sa sospek. No comment po ako, sa korte na lang po ako magsasalita, ma'am. Sa records ng pulisya, dati nang nakulong ang sospek sa Makati City noong 2020 dahil din sa basag kotse modus. Napag-alaman din na nasa barangay watchlist ang sospek dahil sa mga insidente ng pagnanakaw sa kanilang lugar. Sa custodial facility ng Moriones Police Station nakadetain ang sospek na maharap sa reklamong theft at paglabag sa Republic Act 10591 o illegal possession of firearms and ammunition. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Kaugnay po sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa maanumalyang flood control projects ng DPWH, kausapin na natin si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Ay, magandang tanghali, Connie, at sa lahat na nakikinig. Kasama na rin si Rafi. Good afternoon. Unahin na po natin itong inspeksyon ng Bureau of Customs sa property ng mga Diskaya. Dalawa na lamang po sa 12 sasakyan na sakop ng search warrant sa compound ng pamilya Diskaya yung nakita sa inspeksyon. Ano ho ang reaksyon nyo dyan? Baka tinago na nila yung mga ibang natitirang kotse na ibinunyag niya kahapon sa hearing, tsaka yung pag-interview niya ron sa mga journalist. Kasi ang sinabi niya kahapon sa hearing, 28 luxury cars. Hindi ko alam kung nasa na yung mga iba. Baka tinago nila o pinamigay nila o binenta. Hindi natin alam. Opo. At ano ho sa mga impormasyong nakakalap ninyo sa ikalawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee yung lalong nagpatibay ng umano'y sabuatan o anomalya sa DPWH flood control projects? Unang-una, yung siyam na construction companies na pagmamayari ni Sara Diskaya, sila ay naglalaban sa bidding sa mga kontrata sa DPWH. That is a clear violation ng ating batas. Kahit sino pala manalo ron, si Sara Diskaya lang ang makikinabang dahil siya ang may-ari na lahat ng mga construction companies na naglalaban-laban. Natuloy na ho ba yung plano na pagbibigay po ng warrant of arrest dun sa mga hindi sumipot sa pagdinig kahapon sa Senado? Yes, balita ko, i-issue na sila ng show cause order. Okay. Tapos kasunod niyan ay yung arrest warrant na. Okay. Ito ho, tanong ng taong bayan, syempre, posible bang mapasama kaya sa mga resource person yung mga kapwa niyo senador at dating DPWH Secretary na si Senator Mark Villar? Lalo't siya po yung nakaupong kalihim, di ba, sa timeline na binabanggit po ni Sara Diskaya kung kailan nagsimula yung kanilang transaksyon sa DPWH. Well, if he can provide information, vital information that he knows under his watch, siguro pwede siyang mag-volunteer to give vital information to the committee. Opo. At maglalabas daw ng executive order si Pangulong Bongbong Marcos para bumuo nga ng independent commission na mag-iimbestiga sa mga anomalya sa DPWH. Ano ho ang masasabi niyo dyan? Kayo ho ba ay hihinto na sa inyong investigasyon? Hindi kami hihinto sa aming investigasyon dahil yung investigasyon namin is only in aid of legislation. Yung pagbuo ni Pangulong Marcos ng Independent Commission para mag-imbestiga, yan ay may executive powers yan, may prosecutorial powers yan, depende kung ano ibibigay ni Pangulong Marcos ng mga kapangyarihan sa Independent Commission. At paano ho daw matitiyak kaya ng Senate Blue Ribbon Committee na hindi lamang hanggang hearing, di ba, kundi may talaga hong mapapanagot na contractor man o politiko po dito sa ginagawa ninyo? Well, pilit nga namin sinisiyasa talaga na talagang kailangan pangalanan na kung sino yung mga opisyales ng DPWH ang talagang kasangkot o culprit na tinatawag dito sa flood control, anomalous flood control projects. Okay, marami pong salamat, sir, sa inyo pong ibinigay sa aming oras para dito po sa Balitang Hali. Salamat po. Yan po naman si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Ito ang GMA Regional TV News. Narito lang iba pang maiinit na balita ng GMA Regional TV. Patay ang isang driver at 3 minor de edad matapos bumangga ang isang mixer truck sa Bansalan, Davao del Sur. Sara, anong sanhi ng aksidente? Rafi, may problema umano ang preno ng nakabanggang truck. Batay sa investigasyon ng pulisya, pababa na sa Barangay Managa ang mixer truck nang bigla umanong nag-swerve ang truck sa kabilang linya at bumangga sa gilid ng kalsada. Gumulong pa ang mixer truck at nasa pool ang 3 lalaking minor de edad na bumili lang noon ng ice cream. Ang pahinante lang ang nakaligtas sa aksidente. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuhanan siya ng pahayag pati ang mga kaanak ng 4 na nasawi. Dito naman sa Davao City, dead on the spot ang isang lalaking senior citizen matapos mabangga ng wing van truck. Batay sa investigasyon ng pulisya, paliko noon ang truck nang mawalan umano ng preno. Doon na nito nabangga ang biktima na nakatayo lang sa labas ng kanilang bahay sa Barangay Acacia. Sugatan ang truck driver na nasa kustudiya na ng pulisya.
wala siyang pahayag. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuna ng pahayag ang pamilya ng biktima. Kritikal sa ospital ang isang lalaki matapos siyang barilin sa mukha ng nakaalitan niyang kapitbahay sa Iloilo City. Sabi ng ilang residente sa pulisya, nag-inuman noon ang biktima, ang sospek at ang kapatid ng sospek nang may sitahing taxi driver ang biktima. Sinubukan pumagitna ng kapatid ng sospek kaya siya ang napagbuntunan ng galit ng biktima. Umalis ang biktima at pagbalik, may dala na umano siyang kutsilyo. Nakita ng sospek ang kutsilyo kaya raw binaril niya ang biktima. Agad tumakas ang sospek at ang kanyang kapatid na parehong hinahanap ng pulisya. Inihahanda na ang reklamong isasampa laban sa kanila. Pinuntahan ng GMA Regional TV ang pamilya ng biktima pero walang nadatnang tao sa kanilang bahay. Sa CCTV na yan sa Barangay Sagana sa Santiago, Isabela, makikita ang tricycle na yan sa highway. Bigla itong tumilid at doon na siya nabangga ng kasunod na tricycle na nagtangkang mag-overtake. Nalaglag ang driver nito at dumiretso sa gilid ng kalsada. Ang nakabagang tricycle naman, bahagya pang nasagi ang isa pang paparating na tricycle. Hanggang sa tumaob ito nakita sa isa pang kuha. Nagtamo ng sugat ang dalawang pasahero ng nakabanggang tricycle. Nagkaareglo na ang mga sangkot. Gumulong na ngayong araw ang investigasyon ng Kamara sa maanumalyang flood control projects ng gobyerno. Kuha po tayo ng update dyan at may ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Connie, umpisa pa lang ng kauna-unahang investigasyon ng House Infrastructure Committee sa mga umanay maanumalyang flood control projects. Mahaba na ang debate ng mga kongresista sa pagdaraos ng investigasyon. Naghahain ng motion si Akbayan Representative Chel Jokno para magsagawa ng full disclosure ang mga kongresistang may negosyo o interes na posibleng makonekta sa flood control project, lalo pat may mga ulat na mahigit 60 kongresista ang may ganitong koneksyon. Sinigundahan ng motion ni na ML Representative Laila De Lima at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Pero si De Lima sinabay ang pag-object sa pagsasagawa ng investigasyon dahil sa posibleng conflict of interest. Paano raw pagkakatiwalaan ng publiko ang investigasyong ito kung lalahok dito ang mga kongresistang inaakusahang mga kontratista rin? Binanggit ni De Lima ang independent body na balak itatag ng Malacanang para imbestigahan ang mga maanumalyang flood control projects at hayaan na lang daw yung mag-imbestiga. Kumontra rito sina Deputy Speaker Janet Garin at Deputy Majority Leader Zia Alonto Adjong. Sabi ni Garin, may oversight powers ang Kongreso kaya may karapatan silang gawin ang investigasyong ito at baka anya mabaliwala ang kapangyarihang ito dahil sa pangamba sa conflict of interest. Pwede naman anyang hayaan ang independent investigation ng ibang grupo habang isinasagawa rin ng Kamara ang investigasyon para makapagpasaraw sila ng mga panukalang batas para maayos ang mga maling sistema. Sinang-ayunan ni Adjong si Garin. Sabi ni Adjong, may mga internal mechanism naman ng Kamara para maparusahan ang mga kongresistang mapapatunayang sangkot gaya ng House Committee on Ethics. Inaprubahan kalaunan ang motion ni Jokno at binigyan ng Infrastructure Committee ang mga miyembro nito ng 5 araw para magsumite ng written full disclosure. Sa 16 na contractor namang inimbitahan ng Infrastructure Committee, 5 ang absent. Ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation, Wawaw Builders at Sims Construction Trading. Yung St. Timothy at Wawaw Builders, binanggit ni Infrastructure Committee Co-Chair Terry Ridon na mga sangkot umano sa mga ghost at substandard flood control projects sa Bulacan na siyang tututukan ng investigasyon ngayong araw. Connie? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Courtesy resignation mula Undersecretary hanggang District Engineer. Yan ang unang utos ng bagong DPWH Secretary na si Vince Dizon para daw linisin ang kagawaran. Pinag-usapan na rin daw ang pagbalasa sa Philippine Contractors Accreditation Board na nagbibigay ng lisensya sa mga kontraktor. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Pinag-utos ni bagong Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang pagpapabitiw sa lahat ng opisyal ng kagawaran mula sa mga undersecretary hanggang sa mga district engineer sa bansa. Alinsunod na rin daw sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Lahat sila sasailalim sa pagsusuri. Sabi niya, linisin ang DPWH
At ito po ang simula. Hindi po magkakaroon ng ganitong klaseng mga proyekto kung walang kakuntsaba sa loob ng DPWH. Pinababago rin ni Dizon ang kalakaran sa pag-blacklist sa mga tiwaling kontraktor. Kung dati natatanggal din sa pagkaka-blacklist ang isang kontraktor makalipas ang ilang taon, ang gusto ni Dizon, habang buhay na silang banned sa pagkuha ng mga proyekto sa gobyerno. Kapag ang isang project ng isang kontraktor ay ghost o napatunayang substandard, wala na po itong proseso, wala nang investigasyon, automatic po blacklisted for life ang kontraktor na yan. At syempre, may kaakibat din pong kaso yan. Kinausap na rin ni Dizon si Trade and Industry Secretary Cristina Roque para sa malawakang revamp sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB na nasa ilalim ng DTI. Nauna nang ibinunyag ni Senador Panfilo Lacson ang tinawag niyang conflict of interest, kung saan mismo mga taga-PCAB na nagbibigay ng lisensya ang sila rin mismo mga kontraktor na nakikinabang sa mga proyekto sa gobyerno. May alegasyon din na pangingikil sa pagbibigay ng lisensya. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sabi ni PCAB Chairman Pericles Dakay, wala siyang government projects. Nagsasagawa na rin daw sila ng investigasyon ukol sa mga opisyal na nauugnay sa ilang government projects. Nagsasagawa na rin ng investigasyon ng Construction Industry Authority of the Philippines sa contractor licensing system ng PCAB sa mga sinasabing anomalya at kumuha ng third-party watchdog para magsagawa ng review. Inihahanda na rin daw ni Pangulong Marcos ang isang kautosang bubuo ng isang independent commission na mag-iimbestiga at magpapanagot sa mga sangkot sa mga anomalya mga flood control projects. The independent commission will be the investigative arm so that they will continue to investigate whatever information is received. It will be sent to them. They will investigate it, and they will make recommendations as to how to proceed, whether kasuhan itong mga ito or i-ombudsman o dalhin sa DOJ, whatever it is. But they will recommend to the executive what to do with certain parties who have been found to be part of all of this corruption that's been going on, not only in flood control but all of the the workings within DPWH. Wala pang pinapangalanan kung sino ang mamumuno at mga bubuo ng komisyon. Pero may mga investigador, mga abogado, mga justice at prosecutor na susuri sa mga impormasyon at ebidensya at bubuo ng rekomendasyon para panagutin ang mga sangkot. Ivan Mayri na nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakasampang 3 lalaking yan sa likod ng umaandar na truck sa kahabaan ng Ortigas Avenue sa Cainta, Rizal. Ang mga lalaki, nagnanakaw pala ng mga kargang bakal ng truck. Ayon sa mga pulis, sa tulong ng isang informant, natunton ng mga lalaki na nagsusugal sa Ortigas Avenue. Nakuhanan din umano sila ng illegal na droga. Sinampahan na sila ng mga reklamong illegal gambling at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Hinihintay pa ng pulisya ang may-ari ng ninakawang truck para maisampa ang karagdagang reklamo. Itinanggi ng mga suspect na sila ang nasa viral video ng pagnanakaw. Wala silang pahayag tungkol sa pagsusugal at illegal na droga. Handa raw nilang harapin ang mga reklamo laban sa kanila. Mainit na balita, sinampahan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at PNP-CIDG ng reklamong qualified human trafficking ang mga dati at kasalukuyang opisyal ng Bamban, Tarlac. Kaugnayan sa illegal umanong aktibidad sa niraid na pogo ng Zunyuan Technology noong March 2024. Kabilang sa mga inireklamo sina Bamban Mayor Jose Salting Jr., dating Mayor Jose Feliciano, mga dating Vice Mayor William Pura at Leonardo Anonacion. Pati mga dati at kasalukuyang miyembro ng Sangguniang Bayan, wala pang komento ang mga naturang opisyal kaugnay sa reklamo. Una nang sinampahan ng ganyang kaso si dating Bamban Mayor Alice Go na ngayon nakakulong sa Pasig City Jail. Dati nang itinanggi ni Go na sangkot siya sa naging operasyon ng Pogo Hub sa kanyang bayan. Nag-isa sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang dating Bulacan 1st District Engineer. Bukod sa ghost projects, naungkat din ang pagkakasino niya na bawal po para sa mga empleyado ng gobyerno. Alamin ang paliwanag niya sa balitang hatid ni Ian Cruz. Aminado si Engineer Henry Alcantara, may kapabayaan siya
nang magtiwala sa pirma ng mga tauhan niya bilang hepe ng 1st Engineering District ng Bulacan. Naka-preventive suspension si Alcantara ngayon sa gitna ng alegasyon na may ghost flood control projects sa Bulacan 1st District Engineering Office. Ayon kay Alcantara, pumirma rin siya sa mga kontrata at proyekto dahil nagtiwala sa pirma ng kanyang mga tauhan. Ngayon, pipirma ka doon sa papilis para mabayaran yung ghost project na yan. Sir, diba? If I may explain po, Your Honor. Hindi, tinatanong ko, pumipirma ka ng papel, di ba? Yes po, para Your Honor. makaklaim sila ng full payment. Yes po. Okay. Ibig mong sabihin, pumirma ka ng papel ng isang ghost project, district engineer ka, tapos ngayon magmaangan ka sa harapan namin na hindi mo alam dahil inaasa mo lang sa mga tao mo sa baba. Pag may pirma sila, pirma ka lang rin. 5 taong nakaupo si Alcantara sa Bulacan bago nilipat sa Region 4A nitong Hunyo. Nang marinig ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, nagpa-audit siya sa mga dating tauhan sa mga flood control project nila sa Bulacan, sina Engineer Bryce Hernandez at isang Engineer Galang. Doon nalaman na may mga problema nga, kaya nag-report daw agad sila kay nooy DPWH Secretary Manuel Bonoan. Isang kaupo lang po na construction chief ang nagpunta po sa akin. Dalawa po actually, si Engineer Galang, ang hepe po ng planning. At nagsabi sa akin na, boss, parang meron kaming nakikita na posibleng wala po. Nung pong meeting na yon, kausap ko po silang dalawa, totoo ba? At kasama po yung mga ibang hepe, ako po yung nagsabi na sabihin nyo sa mga kapwa hepe nyo, ako'y walang kinalaman dyan sa mga ganyang gawain. Nag-confess ka naman kay Secretary Bonoan eh. Nag-report po ako na may possible pong... I'm not saying that you reported. I am saying that you confessed to him that an amount of something like 7.3 billion was really wasted on flood control projects. Wala pong ganong teorya po, Your Honor. Isa sa pinasight for contempt ng mga senador, si Engineer Hernandez dahil sa di pagdalo sa pagdinig. Inungkat din ng mga senador ang pagkakasino umano ng grupo ni Alcantara. Pero yung grupo niya raw po, hindi lang kayo shopping body, pati po sa paglalaro. Yan po, dapat po verify paano ho kayo nakakapasok. Considering that you are government officials, paano kayo nakakapasok sa casino? Lalo to si Bryce Hernandez, sinabi ni Senator Lacson, tila matakaw sa pera. Pag magpataya daw to, Mr. Chair, isang taya, 5 milyon, parang baliw, hindi natatakot. I mean, walang kaba-kaba. Do you confirm or deny, Mr. Alcantara, Engineer? Your Honor, hindi ko po alam kung magkano tinataya niya dahil hindi naman po kami magkasama sa table. Inamin ko po, ako po'y nakakapasok sa casino, Your Honor. Hindi kayo regular, pero naglalaro kayo, kasama po siya. Minsan po kasama, minsan po hindi. So nagkakasino po kayo? Inamin ko po, Your Honor, Mr. Chair. Bukod doon, yung lifestyle, balita ko nga, sana pag dumati si Bryce Hernandez, Mr. Chair, pa-issue nyo na po siguro ng warrant of arrest, ay mga ilang beses ko kayo naglalaro sa isang sabi na sa isang buwan, yung grupo nyo po? Mga 2 hanggang 3 po, Mr. Chair. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. 260,000 pesos na cash ang natangay ng mga hinihinalang miyembro ng termite gang sa isang kooperatiba sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Ayon sa pulisya, dumaan ang mga magnanakaw sa kanal 1 kilometro ang layo mula sa gusali kung saan naroroon ang opisina ng kooperatiba. Naghukay sila ng 3 metro para mabutas ang sahig ng opisina. Ayon sa pulisya, matagal ang ginugol na panahon para maisagawa ang pagnanakaw. Bukod sa cash, natangay rin nila ang 15 pahina ng blankong tseke. Kinukumpirma pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga sospek na nakita sa CCTV. Opa Kim Jisoo is back para sa upcoming Kapuso action series na Never Say Die.
Chika ni Jisoo sa inyong kumare, excited siyang gampanan ng role na si Jinho ng isang agent on a secret mission. Natutuwa siya na makatrabaho muli ang kanyang abot kamay na pangarap co-stars na sina Jillian Ward at Rahil Birya. Looking forward din si Opa na sumabak sa action scenes kasama si pambansang Ginoo David Licauco. Back at you naman ang reply dyan ni Jillian na happy rin na makasama sa serye si Jisoo. Bida na po natin ngayong Martes ang cute na pakulo ng isang alagang aso. Alok niya kasi ang libreng yakap, pampagood vibes. Pahag nga kami dyan. Meet MK, ang adorable Shih Tzu ni Sir Rico. Kwento ng uploader na si Alisa Avila, nakita nila sa isang mall si MK na may suot na tag na free hug. Hindi naman nila pinilampas ang chance na i-cuddle si MK. At ayon kay Sir Rico, ilang buwan na nilang routine ni MK ang mamamasyal at pa-libreng yakap sa mall tuwing Biyernes. Mula 3 p.m. po yan hanggang 6 p.m. Sa kabila ng pinagdaanan ng alaga matapos operahan sa mata, nananatili raw happy, sweet at mabait si MK. Ang heartwarming video na yan, meron ng mahigit 300,000 views at pinusuan ng halos 60,000 netizens. MK, ikaw ay... Trending! Payakap naman. So, pag dinala siya dito, sigurado maraming aakap. Oo nga. Stress reliever kaya ang ating mga fur babies, no? Saan bang mall yan? Ayun na nga. Tinitignan ko eh. May schedule eh. Hahanapin natin. Pwede siya mamasyal sa mga ospital, mga children's ward. Lalong-lalo para magbigay na. ng kasiyahan at mayakap. Oo nga. Marami talaga therapy, ganun ang ginagawa. Therapy dog, oo. Sa school ng anak ko minsan may ganyan. Ay, talaga? Oo, may mga dog. Sabihan mo ako kung kailan. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.